verse number 6 to verse number 9. Verse 9 and number 10. And let us not be weary in well doing, for in due season, Galatians 6:9. Ulitin ko ito yung na-distract. Isang mga pag-distract. Yung naging dahilan para ako ay tumigil na Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have that opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Kayo po ang manguna at hindi po kaminsahe. Uli namin kinatutuwaan na mapakinggan po ang mga salita. Pagkalang minsan kami po ay nakakalimot at nawawala sa takbo ng buhay Kristiyano. Salamat po sapagkat kayo'y walang sawa na nagmimisahin sa atin at nagbibigay pa palagi ng pagkakataon para kami maluwi hanggang sa ma-perfect po ang buhay. Maraming salamat po at kami nagpapakumbaba sa inyong harapan na kami ay matawala at hindi kami narapat-dapat. Tunay na kayo, Panginoon, kapag ang biyaya niyo po, kami ay tumakas. Sa pangalan po ng Diyos, dalangin. Amen. Pwede na po tayo ang na tayo po tag-breaking na, no? Tag-coming. Isa po sa pinaka-greatest names in history ng mundo. One man against 450 prophets of Baal. Elijah had made the challenge that whoever God answered by fire is God. The prophet Baal danced, chanted, and even cut themselves for the better part of a day in order to entice an answer from their God, but no avail. At the time of the evening, Elijah repaired the altar of the Lord, dug entrenched around it, laid wood and the oxen on it, then poured a lot of water on the ox and wood, so much so that it filled the trench. Yun po ang ginawa niya. Gumawa ng altar, pinukay sa palibot, pinuno ng kahoy, nilagay yung handog, binuhusan ng mga tubig, pinuno yung mga kanal, upang walang makapaghagis o magdaya, para sabihin na may naghagis. So para kahit may maghagis ng puspuro doon, ng apoy, hindi tiyak, sisilap. So human men ang nagawa. Okay? So sinigurado niya. You know, Christian, the message is, kung kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan, kahit maglagay ka ng maraming hadlang o maraming mga anuman, ano po, pag Diyos yan, tutugunin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Kita nyo, naglagay siya ng kung pwedeng gawin ng tao, no, inagdangan niya bilang isang kasiguruhan na ang Diyos ay makapangyarihan. Na kahit basa, kahit tubig ang ilagay mo dyan, sisilap yan. Saan ka nakita ng tao na pag silap, tubig ang ilagay ng posporo sinilaw? Kahit na pa yung kumando sa posporo. Pero wow, ang Diyos ni Elijah, Diyos din natin. Amen. Na kahit maglagay tayo ng tubig, kaya yung sundin, tingin ng Panginoon.
Amen? So, ang power ng Diyos is unlimited ang power niya. Amen? At hindi ho natin ito masukat sa kawalang hanggan ng kanyang kapangyarihan. Magtulong na ang maraming Diyos. No? Wala silang magagawa sa Diyos natin. Lumakad man ang kanilang Diyos sa ibabaw ng tubig na nakahiga, wala pa rin silang magagawa sa Diyos natin. At si Elijah po'y nag-pray. And then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and lit up the water that was in the trench. He then had all the people seize and kill the prophets. Yun po ang nagresulta. Walang imposible sa Panginoon. Kahit na ibabad mo pa yung iyong troso ng kahoy na matanggal na panahon sa tubig, basta't kalooban ng Panginoon, kayong Diyos pa sila rin. Tingnan po natin. Ang ating pag-aaralan, mga kapatid, related sa verse 9 and 10, don't quit. Don't quit. May makikita tayong pag-asa. Amen po ba? Mga kapatid, meron tayong pag-asa. At ang sabi dito, inyuling buksan ang verse 9. Let us not be weary in well-doing. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. When is don't quit in doing good things in the Lord. Good things in man, but yan ang gagawin natin in the name of God, for the glory of God. Sapagkat ang sabi ng talata dito, sa panahong darating, sa tamang panahon, naintindihan niyo po, hindi sa panahon mo, kundi sa panahon ng Diyos, ang tinutukoy dyan, aani ka. Kaya ang sabi po ng Biblia ni Paul sa atin, don't quit. Don't quit. Huwag susuko. Huwag titigil. Minsan naman tayong mga mananampalataya, pagka tayo may mga obligasyon, nakikita natin yun, minsan ang ating posisyon ay pwede naman natin gawin yung part natin, pero umasa-asa tayo sa isang bagay na hindi naman po pwede. May naasahan tayo, pero pwede naman natin gawin ito ng pautay-utay para matapos ang problema. Tama po ba? Una, makita natin dito, unang tutos natin, don't quit, the harm of fatigue. The harm of fatigue. When Paul says, let us not lose heart in doing good, he is talking about our energy and enthusiasm. Amen? Our passion for godly work that has eternal significance. Yun ang kanyang tinutukoy dyan. Nung sinabi niya, huwag mawala yung ating pagpapatuloy, yung puso natin na gumawa ng mabuti. Ang pinakikita niya yung energy natin. Yung enthusiasm natin. Pangalawa, loss of heart is more than physical fatigue. Amen? Yung pag wala na tayong puso, hindi literal na puso, mga kapatid, ang point natin. Kung wala ka ng damdamin, wala ka ng desire na gawin yung tama, gawin yung mabuti, yan ay mas higit pa sa ikaw. Physical. Naranasan mo ba yan? Pag wala ka ng puso sa damdamin na gumawa ng tama at tinayin yung mga services, mas higit pa yan sa physical fatigue.
yan lalo ang magpapabigat sa iyong buhay. Alam niyo, bilang tayo mga Kristiyano, meron tayong responsibilidad, meron tayong tungkuling pananagutan sa ating buhay habang tayo ay nandito pa. Pananagutan natin na tayo ay umaten. Ang hindi tayo umaten sa church, ano mang gagawin? Kung ikaw ay mothers at hindi ka na-attend ng iyong pagtitipon, ng iyong fellowship, pananagutan mo yan. Ikaw isang young people, hindi ka na-attend ng iyong gawain, pananagutan mo yan. Young people, ikaw isang tatay at hindi mo ka na-attend ng gawain ng tatay, isa mong pananagutan yan sa Panginoon. Hindi ko alam na may mga Kristiyano, halos maisip ng mga mananampalataya na alam naman yung tama, alam namang matuwid yung gagawin, hindi ginagawa. At ako nagtataka sa mga Kristiyano, alam naman niyang siya'y mahina, ay nagpapakahina pa. At nakapagtataka yung Kristiyano, itinutuwid mo na dun sa mali, ay hindi pa rin natutuwid. Nagpapagtaka yan. Diba? Sabi ng Bible, don't quit. I really believe that Paul was not talking about working without rest, but about working with the soul. Yan ang tinutukoy ni Apostle Paul. Pangatlo, when we are physically, emotionally, and spiritually fatigued, we are more susceptible. Number one, the distraction because of loss of focus. Amen. Number two, depression because of loss of purpose. Tatlo, defeat because we've lost the heart to finish. Yan mo yung magiging result. Pag ikaw ay physically, emotionally, spiritually, pagod, yung fatigue na fatigue ka, we are more susceptible to distraction because of loss of focus. Nawala na yung ating focus. Pag nawala yung focus po natin, ibig sabihin, nako. Kung saan-saan ka nalang pupunta. Wala nang direksyon. Tama po ba? Wala nang direksyon. Kahit walang focus na eh. So, walang direksyon ng buhay. Walang puntriya. Lahat susuutan. Kahit mali, pupuntahan. Kumbaga suicide. Pangalawa, depression. Bakit? Because of loss of purpose. Wala na siyang purpose. Bakit siya naghahanap buhay? Wala na. Kaya pag walang purpose sa isang tao, maghahanap buhay yan, pabanding-banding. Tama po ba? Pag walang purpose yan, na ang pamilya ay taas ng husay, ang pamilya ay payamanin, ang pamilya ay paunladin, ang pamilya ay ayusin, maghahanap buhay yan, wala hong purpose, walang tiyaga, walang pagsisikap. Walang magiging plano. Sabi po ay depressed. Depressed. Because loss of purpose. Wala nang layunin ng buhay. Pangalawa pa, pagkatalo. Bakit? We've lost the heart of finish. The heart to finish. Naiwala niya yung pusong tapusin yung gawain. Yung tama. Hello? Pabigat yan. Pag wala nang yung puso na tapusin ng isang
gawain tama, talunan ka na. Wala nang ganda. Di ko isang lamang Kristiyano o tao, isang tao lang ang labas na ganda. Nakain, naligo, good brush, yun ka lang. Walang focus, walang purpose. Walang pusong matapos ang gawain. Paano wala na? Wala nang tatapusin. Ayun ang pagkagawin, wala nang tatapusin. Amen? Kaya tayo mga tatay, patuloy tayo nagtatrabaho sapagkat, bakit? May purpose tayo. Hindi nga tayo natigil ng kakakayod. Tama po ba? Ay panay ang subi natin sa asawa natin, wala man lamang, hindi man lang napupuno. Pero hindi natin tinitingnan yun, amen? Tama ba? Di ba mga tatay, pag tayo nagkabibigay sa ating mga asawa, hindi naman hintay natin mapuno. Hindi ka naman nag-iipon eh. Tama ba? Pero bakit tayo nagagano, nagsusulit? Dahil may purpose tayo. Purpose mo, umayos ang pamilya. May purpose. At yun yung tama. Minsan tayo mga tatay, may pride tayo. Diba? At sin natin yung pride na pag tayo natuluan, ay lalo pa natin iigihin yung mali. Kailangan natin na tayo ay maging humble. Maging mababa tayo pagdating sa pagtuturo. Kasi hindi naman tayo tuturuan pagka mali. Hindi naman tayo sasabihan pag tayo mali at re-reviewin. Amen po ba? So kaya tayo na-review dahil mali ang sistema eh. Amen? Sabi nga, may sound, walang system. Sound system. Sound lang, walang sistema. Nagtatrabaho para walang sistema. Nakita niyo? Nagtatrabaho pero walang sistema. Ay, paliya, puro trabaho. Ano sistema mo? Ano focus mo? Anong purpose mo? Puro sound. Walang sistema. Hello? Number 5, there are two types of rest that are so important para sa atin. Number 1, rest in the fullness of the Spirit of God. Our identity, knowing who you are, is critical to knowing what you do. Pangalawa, physical rest is a discipline that supplies energy. Physical rest is a discipline that supplies energy. Yun lang yung dalawang klase ng pagpapahinga na napakahalaga para sa atin. Ano nga yung una? Rest in the fullness of the Spirit of God. Ano, titigil ka sa pagsimba? Yung ba ang ibig sabihin natin? Titigil ka sa Bible reading dahil rest? Napakinggan mo, mag-rest. Di tama ang ginagawa ko. Hindi nga nagpapasang rest na talaga ako. Overrest ka niya.